kamusta na kayo? Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. At dahil ito yung araw na ginawa ng ating Diyos, sama-sama ulit tayong matuto mula sa Kanyang salita. Samahan niyo kami ngayon sa ating Bethel Sunday School Online. Ang Tinig sa Gabi. Malungkot si Ana dahil wala siyang anak. Nagdasal siya at binigyan siya ng Diyos ng anak na lalaki, si Samuel. Siya ay puno ng pasasalamat, kaya ibinigay niya si Samuel sa Diyos upang pagsilbihan siya. Iniwan ni Ana ang kanyang anak sa templo, kasama ng paring si Eli. Tinulungan ni Samuel si Eli na nooy matanda at bulag na. Natutulog siya sa tabernakulo, habang si Eli naman ay sa kalapit na kwarto. Isang gabi, narinig ni Samuel na may tumawag sa pangalan niya. Tumayo siya at tumakbo papunta kay Eli. Narito na po ako! Sabi niya. Hindi kita tinawag. Sagot ni Eli. Matulog ka na ulit. Natulog muli si Samuel.
narinig niya ulit ang pangalan niya. Tumakbo si Samuel papunta kay Eli. Narito na po ako! Sabi niya. Hindi kita tinawag. Sagot ng antok na si Eli. Matulog ka na ulit. Nang marinig ni Samuel ang boses sa pangatlong pagkakataon, sinabi ni Eli na mula sa Diyos ito. Kapag tinawag ka niya ulit, Sabi ni Eli. sabihin mo, magsalita ka, Diyos ko. Nakikinig ang iyong lingkod. Kaya yun ang ginawa ni Samuel. Samuel, Sabi ng Diyos. maaari ba kitang maging propeta at ipahayag mo ng tapat ang mga salita ko sa aking mga tao? Opo, Sagot ni Samuel. Kaya sumunod siya hanggang sa tumanda siya. Magandang araw sa inyo mga bata. Napanood natin ang ating Bible story for today na tungkol nga ulit kanino? Tungkol kay Samuel. Sino nga ulit si Samuel? Si Samuel ay ang anak na ipinagkaloob ng Diyos kay Ana dahil matagal na panahon na hindi nagkaroon ng anak si Ana. At dahil si Ana ay nanalangin sa Panginoon, binigyan siya ng anak at ang pinangalan niya dito ay Samuel. Kaya dito natin makikita kung gaano ka-powerful yung prayer, di ba? Nanalangin si Ana at siya ay pinagkalooban ng anak na si Samuel. At dahil sobra yung pasasalamat ni Ana sa Panginoon, nag-decide siya na ihandog ang kanyang anak na si Samuel sa templo ng Diyos. At si Samuel ay lumaki sa templo ng Diyos kasama si Eli. Ngayon, base dun sa napanood nating kwento kanina, si Samuel ay nakarinig ng isang boses, isang gabi, di ba? At akala niya, sino ang tumatawag sa kanya? Si Eli. Ngunit, pagpunta ni Samuel kay Eli, ano ang sinabi ni Eli? Anak, hindi kita tinatawag. Di ba? Ganun yung boses ni Ganun yung boss ni Eli. Kaya, dahil doon, bumalik ulit sa pagtulog si Samuel. At naulit na naman ito sa pangalawang beses. At akala na naman ni Samuel, si Eli ang tumatawag sa kanya. Ngunit, ano ulit ang sabi ni Eli? Anak, hindi ako ang tumawag sa'yo. Mukhang matanda na ba yung boses ko? Gaya ko na ba yung tungkol kay Eli? Ngayon, pangatlong beses, nangyari na naman, nakarinig na naman ulit si Samuel ng tinig. At akala niya, si Eli ulit ang tumatawag sa kanya. At dito, naisip ni Eli na ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. Kaya naman, ang sabi ni Eli kay Samuel, Anak, ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Kapag narinig mo ulit ang boses, ang kailangan mong gawin, sabihin mo na magsalita ka, O Diyos, ang iyong lingkod ay nakikinig. At muli nga ulit may boses na tumawag kay Samuel at ito ang sinabi ni Samuel sa Panginoong Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos kay Samuel? Ang sabi ng Diyos kay Samuel, nais kitang maging aking propeta. Ano nga ang ibig sabihin ng pagiging propeta? Ang ibig sabihin ng pagiging propeta ay tagapaghayag ng salita ng Diyos. At itong utos ng Panginoon ay ginawa nga ni Samuel hanggang sa siya ay tumanda. Ngayon, anong matututunan natin mula sa ating kwento? Matututunan natin na maaari tayong kausapin ng Diyos. Maaari nating marinig ang kanyang salita. Doon sa kwento natin kanina, narinig ni Samuel yung audible voice of God. Ibig sabihin, narinig niya ng malakas yung boses ng Diyos.
At hanggang ngayon, ay pwede pa rin naman natin marinig ang tinig ng Diyos. Hindi nga lang yung ganong klase ng malakas na boses. Tatlong bagay o tatlong paraan kung papaano natin pwede marinig ang Diyos sa ating panahon ngayon. Unang paraan kung paano natin maririnig ang Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng Bible. So, kailangan nating magbasa araw-araw ng Bible upang mapakinggan natin ang utos, ang salita ng ating Diyos para sa ating buhay. Pangalawang paraan kung paano natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga godly people. Ibig sabihin, ito yung ating mga spiritual leaders, ito yung mga pastor natin, ito yung pwede din yung mga Sunday school teachers natin, at syempre, yung mga magulang natin. So, ibig sabihin, ang Diyos ay maaring mangusap sa pamamagitan ng mga tao na ito. Dahil sila ay nag-aaral din ng salita ng Diyos at sila ay nakikinig at sumusunod din sa Panginoon. Pangatlo at panghuling paraan kung paano natin maaring mapakinggan ang tinig ng Diyos ay sa pamamagitan ng Holy Spirit o banal na Espiritu. Nung tinanggap natin si Jesus sa ating puso, nasa atin na din ang Holy Spirit. At ito yung still small voice na nagsasabi sa iyo minsan na, oh, bumangon ka na, gumising ka na, dalhin mo yung payong mo, ganito yung gawin mo. So yun ay udyok ng banal na Espiritu. So, yun yung tatlong paraan kung paano natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos sa ating panahon. Ang kailangan lang natin gawin, maging handang makinig sa boses at hindi lang basta makinig, pero sumunod at gawin ang ipinag-uutos ng ating Diyos. O siya, sana meron tayong natutunan sa araw na ito mula sa ating Bible story na tungkol kay Samuel. God bless!